Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May isang aya mga kapatid sa Quran na bigyan natin ng linaw sa hapon na ito. Isang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Sinabi ng Allah, at iniligtas namin yaong mga naniwala at may takot sa Allah. Mga kapatid, sa reliyong Islam, ang turo ng Islam tungkol sa kaligtasan ay nandito sa aya na ito. Minsan, may mga hindi Muslim na nagtatanong, ano yung tinuturo ng kaligtasan sa Islam? Siyempre, sa mga Kristiyano halimbawa, sinasabi nila na ang kaligtasan ay nasa paniniwala kay Jesus na siya ay Diyos, anak ng Diyos, na ipako sa krus para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kapag naniwala ka nun, maliligtas ka. Yun ay mali mga kapatid. Ngayon naman, kapag tinanong tayo sa Islam, ano naman yung kaligtasan sa Islam? Nandito sa aya na ito na sinabi ng Allah, at iniligtas namin وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, at iniligtas namin yung mga naniwala. Mayroong iman sa Allah, naniwala ng Allah lamang dapat sambahin, naniwala sa lahat ng mga itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang yan, meron pang pangalawa, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, at sila ay may takot sa Allah. So ibig sabihin mga kapatid sa Islam, ang kaligtasan ay makakamit lamang sa dalawang bagay. Ang paniniwala mo sa Allah at ang takot mo sa Kanya. Ano ibig sabihin ng takot sa Allah? Ibig sabihin lahat ng gagawin mo sa buhay mo, tingnan mo kung ito ba ay ikalulugod ng Allah or ikakagalit niya. At itong kaligtasan na ito hindi lamang sa araw ng paghukom kundi dito rin sa atin sa dunya. Itong verse na ito ay nabanggit pagkatapos ng mga kwento ng mga propeta na sila ay pinahirapan ng kanilang mga nasyon at dumating din ang parusa ng kanilang mga nasyon. Halimbawa si Propeta Nuh alayhi salam, nung dumating yung parusa ng dilubyo, doon sinabi ng Allah na iniligtas na Allah yung mga naniniwala at may takot sa Kanya. Kaya kapatid, kung meron kang problema sa buhay mo, meron kang hindi, kumbaga, nagdadalawang isip ka kung ano yung dapat gawin, nag-away kayo ng asawa mo, ng mga anak mo, o ng business mo, trabaho mo, tingnan mo kung ano yung desisyon na ikalulugod ng Allah, ililigtas ka ng Allah sa problema na yan. Kahit na minsan salungat sa sarili mong kagustuhan, pero nakita mo na yan yung gusto ng Allah, at yung gusto ng sarili mo, yan yung ayaw ng Allah. Huwag mong gawin yun, gawin mo yung gusto ng Allah, wallahi, ililigtas ka ng Allah sa problema na yan. At subok yan mga kapatid, marami tayong mga nakausap na mga Muslim na mga ganon, na may mga problema sa buhay. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, kanilang ginawa yung verse na yung nabasihan, at iniligtas namin yaong mga naniwala at may takot sa Allah. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.